countertop mula dito sa floor hanggang dito sa countertop ay nasa 85 cm o yung taas niya. Tapos mula dito sa countertop, siyempre pag mayroon na itong countertop, mula dito hanggang dito sa may hanging cabinet nasa Okay, good morning po mga boss. Ayan o, good morning, good morning. Hi kuya. Hi kuya. Flying bug. Hi Ian. ABCD. ABCD. Who is the best vlogger? Ikaw. Wow, ang galing ah. So yung mga boss, pupunta po tayo rito sa Modular Kitchen Cabinet Project. Dito lang sa dito sa Santa Ignacia, kapitbahay lang po natin mga boss. Tapos pagkatapos niyan, pupunta po tayo sa Matubog project. Tapos yung ibang pupunta natin. So habang magkakarga na rin po tayo ng ng cornisa. Lalagay natin sa Matubog project mga boss. So habang ikakarga yung cornisa, punta muna tayo rito sa may Santa Ignacia project sa Modular. So ready lang muna nila. Okay, so tara. Okay, so ayan, dito na po tayo. So yung ginawa natin dito noon, spandrel. Yan, tayo naglagkabit ng spandrel na yan. Tapos kisame, tapos ceiling paint, tapos interior paint. Yan pa yung mga ginawa natin. Ngayon naman, bumalik tayo rito para doon sa modular cabinet. So tara. Okay, so ayan mga boss. Okay, so ito yung ginawa nating ceiling nun. So buksan nga natin. Ayun no. Ayun no. Hindi lang nagsasabay yung ilaw. Ayan no. Ayan no. Ganda na ito. Okay. So ayun, ilagay na yung floated panel mga boss. Ilagay na yung floated panel. So ang wala na lang dito yung countertop natin na synthetic quartz. Tapos yung ano ba yan? Yung isa pa, yung salamin. Yan yung mula pa rito. Tapos dito ipepesto yung granite natin. Tingnan natin dito. Hello. Okay, yung pull out basket natin. So, linis na lang. Linis na lang. Tapos yung isa dito. Hindi pa nalinis. Apat na drawer. Ay, ano. Okay. So, rain suit, doon banda. Nalagay. So, dito ang banda ilalagay yung rain suit natin. Ang pinapalatadaan na lang ni Kwan. So, okay. Oh, ni ba di Jess? Ang ganda na. Okay na. So pasok na pasok yung ano dito mga boss. Yung upuan natin. Pasok na pasok. Sinagad-sagad na kasi namin para pag ginamit itong upuan, siyempre papagitna pa yan, hindi sila magtatama nun. So yung ginamit nating board dito, marine laminated board na
matte white. So yun po yung ginamit natin. So pwede rin naman tayo gumamit ng mga gloss, kaya lang mas mahal po yun. Mga makikintab na board. Tapos yung may mga kulay, so mas mahal po kasi yung kukumpara mo dito. Lalo na pag may haspe, kasi yung pagtabas kasi nun mga boss, susundan mo rin yung haspe pag magtatabas ka. Okay. Okay, so review lang mga boss dito sa ginawa nating dito sa may knock bar o bar counter, sa countertop niya. So mula dito sa flooring hanggang dito sa countertop niya, so nasa 110 cm. So yan po yan, kasi may ipapatong pa ngayon, wala pang 110 cm ito. So may papatong pa kasi tayong quartz dito, so doble po yun. Magiging doble po yan, bali pati yung side niya malalagyan. So parang titignan mo makapal yung magiging makapal yung natin mga boss. Ganito kakapal. Ganyan. Pag nilagay natin yung countertop natin na synthetic quartz. So dito naman sa may countertop mula dito sa flooring hanggang dito sa countertop ay nasa 85 cm. So yung taas niya. Tapos mula dito sa countertop, siyempre pag mayroon na itong countertop, mula dito hanggang dito sa may hanging cabinet, nasa 50 cm. Tapos doon sa may rinse hood naman, sa baba ng rinse hood, mula sa countertop, papunta doon sa baba ng rinse hood, ay nasa 65 cm. Tapos yung 2 cake natin ay 10 cm yung taas niya. Tapos nagpa-lob siya ng 10 cm din mga boss. Ganun po yung sukat ng kitchen natin. Standard ng sukat. Okay. So, yun lang ang hinihintay natin. Yung countertop tapos yung salamin para dito. So, lalagyan pa po natin ng salamin ito. Tapos ito yung labasan ng usok. So nag-usap na rin si Crystal Granite at saka si client natin para dun sa mga boss, para dun sa installation ng quartz. So sila na kasi mag-uusap dyan kasi si Crystal Granite na rin po yung maglalagay niyan mga boss. So lahat ng project natin, ang nire-recommenda natin maglagay ng countertop si Crystal Granite. So pakita ko na lang dyan sa screen yung Facebook niya kung gusto nyo mag-inquire. So depende po kasi yan mga boss kung magkano, kung ano po yung mapipili yung design granite, doon nila ibabase. So, siyempre doon sa may sukat din, sukat ng paglalagyan, doon nila ibabase yung estimation ng countertop natin. So may iba't ibang klase ng countertop, meron pink Purino, salt and pepper, black galaxy, may synthetic quartz. So maraming iba't ibang klase ng granite. So depende rin po yan sa mga presyo. So yun lang naman mga boss yung may share ko dito sa modular cabinet natin. Okay. Dito nga pala mga boss sa lower natin, yung brand na ginamit nating drawer guide dyan, tsaka itong mga console hinges ay yung Happily. So maganda po siyang brand. So soft close. So yun po yung ginamit nating brand dito sa natin, dito sa may cabinet natin. So ito pala mga boss, pantry ito. Pantry. So pwede maglagay ng mga stock na pagkain dyan. Yung mga dilata, yan. Noodles. So ito naman pull out basket. So nalagay na nila yung rinse hood. So mula dito sa countertop hanggang dun sa taas na ito, nasa
65. Dito sa may baba niya, 65 cm. Yan na po yung sukat niyan. So ang maganda dito sa modular cabinet natin mga boss, lalo na itong puti, ang linis tignan. Linis ng tignan niya. Kung ikukumpara mo doon sa mga pinipinturahan, yung dinuduko pinis na cabinet. So minsan pag pinipintura mo ng puti yung mga cabinet, pagdaan ng maraming taon ay naninilaw pag tumagal. So ito hindi siya ganun. Hindi siya naninilaw. So yung mga marine laminated board, minsan pag pininturan mo, ilang taon lang, naninilaw na siya. So yun lang mga boss, punta na tayo. Punta na tayo sa kabila. Okay, shoutout muna tayo mga boss. Ayan, shoutout kay Sir Darwin Hineta from RD Woodworks, La Union. Siyempre kay Sep Pineda. Ayan mga boss, shoutout din kay Boss Johnny Montero. So lagi daw siyang nanonood. Ayan, thank you sir. Siyempre kay Abet Baldubi. New subscriber po siya from, ayan, kay Paring Reggie. Ayan, galing po siya kay Paring Reggie mga boss. Si Abet Baldubi. Kay Sir May Cervantes. Ayan, kay Sir May Cervantes. Ayan, sayang di tayo nagkita sa Osaka. Ayan, sa Osaka, Japan. Ay, babae pala. Sorry. Hindi ko, ano. Ma'am May Cervantes. Ayan, kay Ma'am May Cervantes, sorry. Ayan, siya yung ano, no, sa may Japan, sa Osaka pala siya. Ayan, di kami nagkita, sayang. Sa Osaka, nakarating pa naman ako ng Osaka. Ayan, shoutout kay Ma'am May Cervantes. Ayan, kay Andy Guzman from Singapore. Ayan, syempre, ayan, kay Ma'am Regina Lopez from Rayo Oyama. Ayan. Siyempre kay Sir, ayan, kay Sir Masoy Dante. Ayan, lagi ko po siyang babasa sa mga comment section natin. Ayan, siyempre kay Great Hand Construction Idea from Jensan. Ayan, subscribe na rin po kayo kay Great Hand Construction Idea. From Jensan po yan mga boss. Taga Davao. Ayan, oh. Si Kawalwal TV Vlog, watching from Italy, from Lawak, Pangasinan. Ayan, oh. Malapit lang daw siya sa project namin ngayon. Silent viewer po siya mga boss. So yan lang po yung mga shoutout natin mga boss. So tingnan natin kung tapos na nilang maikarga yung ano natin. Ayun, yung cornisa. Ayun, tatali na lang mga boss. Tapos done din tayo dito kay Labadinoli kasi may pinapagawa siya dyan na yung bahay na project natin dyan. So silipin lang natin. Okay, dito po tayo kay Labadinoli. Papuntahan nga natin yung project dito. Glenn, Pepe. Ano? Kapasyalan nga lang natin mga boss. Okay, pinakita ko naman na ito doon sa last video natin yung loob ng bahay. So dito sa labas, yun na lang yung ano natin dito, i-update. Hal. Ano kastay kalot yung kal? Ate pa malating bagan. Ay, ata. Pati aji cash basin na no. Oo. Ika kay waya yung ano ito. Oo. Okay. Ang catch basin.
So yan yung ano nila, gagawin nila yung catch basin. Tapos yung ito tiles. Okay, tara na. Tara tayo sa Matubog Project. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Dito rin sila architect. Oh, listen. Ada nga resibo ah. May sambog ka rin. Update lang po natin mga boss. Tapos pababa natin itong mga kornisa. Ayun, nakapagasinta na tayo mga boss. Oh. So ito yung kwarto. Ito nakikita nyo. Kwarto po ito. Ayos. Ito na nga lang tayo sa loob duman. Okay. Ano? PVC. So yan po yung binili natin PVC. Okay. Tapos may shadow line. So naka shadow line po yan. Tapos yung pagtakip natin, nakikita nyo na sagad-sagad na. Sagad-sagad na yung ano natin para talagang takip na takip. Ibaba niyo yung ano, mga kornisa. Yan, naka-shadow line. Ayun no. Tapos may kornisa pa to mga boss. Tapos ito yung kwarto. So pinalitan na natin ng drywall. So yan din yung cove design. Cove design pati dito sa kabila cove design din. Ayan no. Okay. Okay, so naglalagay na rin tayo ng electrical para sa mga pin light. So yung mga pin light po na ito mga boss, tayo na rin po yung magsusupply niya. Mga pin light, strip light, circular light. Pero dito sa may center light dito, sila madam na po bibili niyan. So medyo may kamahalan po kasi yan. So yung pin light na lalagay natin dito, tricolor. Warm white, daylight, tsaka white. Ganon din dun sa strip light. Warm white, daylight, tsaka white. So yun po yung ilalagay nating pin light dito sa strip light. So shadow line, so ganun din. Tapos hindi na po tayo naglagay ng ceiling roof kasi naka PVC na po tayo. So hindi na po kasi kakapit yung ceiling roof natin pag maglalagay tayo dyan kasi PVC. Hindi po siya kakapitan ng hindi kakapit yung ceiling roof natin. Tapos dito pinadjust ko yung cove dito kasi para pag naglagay tayo ng closet dito hindi nakatago yung cove design natin. Ayun, pinadjust ko ng konti. Pero dito sa kabila hindi pala dito ilalagay yung closet kundi doon meron lang nakabang dito mga boss. So dyan na ilalagay yung closet. So pag-uusapan po namin ni Madam tayo, so wala pa tayong file lang usapan, at least nakaabang na po siya. Tapos dito sa partition, okay na po yung usapan namin dito, tsaka doon sa floated panel dito. Okay na po yan. So lalagay na po natin yan.
Tapos dito sa kusina, wala pa yung usapan natin sa mga electrical dyan. So ayun, malapit-lapit na mga boss. So andito na rin mga cornisa na ibaba nila kanina. Simple lang din ilalagay natin dito yung model na M16 saka 45. So yun yung napili nila. So pati dito malalagyan ng cornisa. So pati ito cornisa rin ito, nakakwenta ito. Cornisa. Okay. So shadow line. Okay. Ayos. Okay, so ayan, lakad na tayo mga boss. So andito rin para si architect Ian. Ayan, nalista rin sila. So nag-meeting kami rito sa may project dito sa Matubog. Para doon sa ibang project natin sa Camellia tsaka doon sa Aguilar. Si Architect Oliver ito naman mga boss. So tara na. Let's go. Uwi muna tayo mga boss. Tapos bili tayo ng materialis sa Tarlac. Tandaan ka dyan ha. Okay, so andito na po tayo sa Maxiwood. So ayan, kasama na rin natin si Mrs. So galing na rin tayo ng bahay kanina. So ang kukunin natin ngayon yung floated panel. Order po tayo rito. So kailangan natin ng floated panel. Sandali. Yung ko. Okay, tara. Miss Philippines. May ano na ba? Black screw. Yung yung D1. Oh, yun, 10. Ikaw nga na magbayad dyan. 10. 10! Ayun, magkano yung isang box na ganon? Magkano yung ganon? Ilang piraso to? Tapos kuha tayo ng ganito mga boss. Ha? Oh, sige, isang ganon. Ilang piraso to? Wala naman. Ay, 20 pieces. May isang One. Mga 100. Ayan. pang indoor. Oo. May pang outdoor ba? Nasaan? Ayun, outdoor. Ito yung WPC. Pang outdoor. Ito pala yung pang outdoor mga boss sa WPC. Tapos ito yung pang indoor. Kuha na rin kaya tayo ng ganito. Meron kayong ganito na malaki? Marami? Oh, yan. Magkano yung ganito nyo? 80 isa. Ayun o, 80 isa. 100 dito. 100 dito. 80. 80? O, kuha ka ng pang maramihan na. Ito pa. Lima. I-stack lang yun dyan sa bahay. Oh. Mahal doon kay yan, RM Bundol yan. Ayan. Tapos yung box. Magkano na yan? Magkano na yan? 2660. Tapos yan magkano yan, Han? Ha? Ewan ko. $800 pala ito da. 800 ba? 800 pala isa. Sige. Sige, 10 lang pala yung unit. Oh, yan pati yan. Isa lang yan, isa. Isa lang. Ito yung ano. Isang resibo na lang yan, kay Ricky na lang na. Kay Ricky ba to? Hindi, ito lang. Ay, hiwalay. Ah. Pakihiwalay na lang ng isa. 4, 5, 6. Ilan
Tapos pakibayaran mo yung isa. Bibili lang ako rito. Mamaya na lang. Meron na? Okay. So naikarga na po natin mga boss. Okay, so wala po yung ibang item, kaya bukas ko na lang balikan. Meron yung ibang item, andyan naman na. Kaya lang hindi rin kompleto, kaya sabi ko bukas na lang namin balikan. Ang bigat. So yung binili natin 10 PVC panel na red oak, 2,800 po yun. Tapos 24 pieces na wall panel na indoor red oak, 3,840. At apat na pirasong wall panel edge band, nasa 320 po yung apat. So 6,960. Tapos yung ibang binili natin ay black screw para may stock po tayo, kasi nawalan po sila ng stock noon. Nagamit yung mga stock sa bahay, papalitan na lang natin. So yung isang box na yung kinuha natin, isang karton, 16,000 pieces po yun, 2,660. Tapos WPC na clip pang outdoor, 8 pesos pa yung isa. So 500 yung kinuha natin, 4,000. So ang amount na ito ay 6,660 lahat ng kinuha natin. Tapos ito naman ay sa yung clip pang indoor. So 250 po yung isa. So kumuha tayo ng 100 pieces, kaya 250 pesos po lahat. Okay, so yun lang mga boss. So tara, ngayon na tayo. Dito na tayo mga boss, nandito na po tayo. O bakit nag-away na naman kayo? Ayaw yan magbola ko na. Mama? Oo. Susunod ko na po. O, nagsuntukan na naman kayo. Iyan. Nako, hospital dapat yan. Oh, laking bukol! Ikaw kuya, ay ikaw bibe. Okay. Hi ate. How's your day? Okay. So ayan mga boss. So hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Kita-kita ulit po tayo sa susunod na vlog. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.